hindi ko naman siya sinisisi. Grabe yung bad trip ko. Ang ending. Diba? Nakakainis. Pinatawag ako ng dean namin. Pinaano kami yung ganito. Babae sa babae. May kodigo ako. Hi! Assalamualaikum. Nasa work ako today. Wala akong ID kasi nasira yung lagayan ko ng ID. Kaya hindi na ako nakabili. First time ko mag-duty ng mag-isa na gabi. Duty ko today is 2 to 10 p.m. So yung kasama ko umuwi na siya kanina pang 7. So 3 hours ako walang kasama. Kaya kanina natataranta ako. Daming telephone tapos dami pang patient. Buti naman. Ngayon okay na. Wala akong may kwento eh. Kwento ko na lang nung college days ko. Kwento ko kung bakit ko tinake yung course ko na medtech. Nung high school ako, gusto ko talagang architecture. At that time, wala ko masyadong narinig na architecture na nakatapos. Siguro that was like 20 years ago. Mga 18 years ago. High school pa ako nun. Yung ate ko kasi, ang tinitik niyang course is medtech din sa Iligan. So nag-medtech din ako kasi sayang yung mga libro niya, ang mamahal ng libro niya. Sabi ng tatay ko, mag-medtech din ako. Kaso hindi namin ma-afford na mag-aral kami ng ate ko ng sabay sa Iligan. So ang ginawa namin, nag-aral ako ng medtech sa Marawi, sa Mapandi. Ayan, medyo may ilong na. That was way back 2010. Nung nag-enroll ako doon, supposed to be dapat graduate na ako eh. Kasi halos yung mga kabatch ko sa high school, 2010 sila nag-graduate ng college. Ako, magka-college pa lang. Kasi nag-stop ako ng mga 2 years and a half. Naalala ko nung nag-enroll ako doon. Sabi ng mga friends ko, ngayon, first impression, may tawag, wait lang. Good evening, laboratory po. Wait lang po, check po. Yes, lumabas ko ng Cartridge lang. Kasi meron po dito is yung may influenza A and B. Nakapackage. Opo, yung influenza A and B nakapackage po siya. With COVID-19 po yun. Yun. Ay, dito pala. May kodigo ako. Kasi minsan may mga tests na mahirap mong hanapin sa computer. Madali naman kaso yung mag-score ka pa, dami lumalabas. Tapos pag may kodigo ka, ang bilis lang. And then, kasabi ng mga friends ko is, ang yabang ko daw kasi lagi ako nagtatanong sa teacher. Matanda na kasi ako nung college ako, kaya hindi ako masyadong nahihiya sa mga professor. Matanong kasi ako dati. Dahil sa katanungan ko, sa kaingayan, hindi ako maingay pero mausisa. Yung lagi ako nagre-reklamo pag may mali yung mga ganun. Dahil lagi kong ginagawa yun. Naging president ako ng department namin nung 4th year ako. Nung 3rd year ako, naging vice president. And then, nung 4th year ako, sabi ng mga friend ko, mag-run ako ng SSG president. Okay naman sa akin. Sabi ko, yes, sige, mag-run ako. Kasi may nag-aano din sa akin ng mga ibang department na parang gusto nila, ako daw yung isi-support nila. So sabi ko, sige, nung mag-run na ako, yung isang kasama namin, nalagay ko. Yung isang kasama namin, gusto niya palang mag-run. Hindi pa niya sinabi yung nung una. Hindi ko sinabi na nung una, hindi na ako nag-ano. Diba? Tapos, nag-usap kami, babae sa babae. Wala kasing lalaki, yung girls school kasi yung school namin. Papasok ko muna to kasi baka nakastart kasi siya. And then, hindi nag-usap kami one-on-one. Parang nagprangkahan kami. Sabi ko, kung ikaw ang mag-run. Yes po. Ano yan, sir? Result po? Puka mo na po, try ko lang. Sir? May isang test po kayo nawala. Ano? May isang test po kayo nawala pa po. Ongoing pa lang siya. Oh. Yung send out po, ito po siya. Ito po. Sa 19 pa po yan. Oh, okay. Yes po. Yung ibang meron na lahat. Can you na lang na? Email po. Yes. Pasulat po ng name ng patient, email niyo po. ELF? ELF po? Yes. tan@yahoo.com. Okay po. Thank you. Sige po. So on the 19th of Tuesday. Yes po. And then, sakit ng tiyan ko. Tapos, dito na po siya, sabi ko,
kung ikaw ba yung magraran. Kasi syempre yung propaganda ba yun? Parang parehas na kami na gustong gawin eh. Tapos sabi ko, kung ikaw yung magraran, sa tingin mo mananalo. Kasi parang gusto namin manalo talaga kami as SSG Presidente. Ang dami. Sabi na sa akin, oo, confident siya. Eh, ako din, confident din ako kasi, ano eh, marami nang nakikipag-usap sa akin na ako daw yung nagkano kami ng meet, nagpatawag ako kasi nga ako na yung medyo head ng meeting ng butuhan. So, lahat kami from first year to fourth year students ng EdTech. O sige, magbutuhan tayo kung sino yung gusto nyo mag-run sa SSG at saka, di ba dalawa kami? Kung sino mapili sa amin na mag-run sa SSG President, yung isang hindi mapipili, siya yung maging MedTech Department President. Pinaano kami yung ganito. After ng butuhan, pagkakita ko ng buto, talo ako. Wala akong boto na maging president ng SSG. Hindi ako na-bad trip pero nadismaya ako kasi nga, bakit ganun? Pinatawag ako ng dean namin. Kasi nga akala niya ako yung maging SSG president. Sabi niya sa akin, what happened? Bakit hindi ka nanalo? Yun pala, pinag-usap-usapan ng lahat ng kasama namin na ako ang mag-president ng department kasi para manalo kami sa parang foundation day. Kasi sabi nila parang may trust nila sa akin na pag ako yung naging department president, mananalo kami ng champion sa foundation day. Eh pag nag-SSD president naman ako, syempre hindi ko na papakilaman yung department namin kasi nakatutok na ako sa buong campus. Yun ang sinabi sa akin ng vice president namin. Sabi ko, yun pala yung plano nila. Hindi na ako nag-run. Hindi ako na yung naging president ng department namin that year. That was 2014. Nung nag-election ng SSG, after kong bumoto, umuwi na ako kasi nga walang tao sa kapatid ko. Tapos nagtampo sa akin yung kasama ko, yung nag-run ng SSG. Sabi niya, dapat sabihin na nandun ka kasi nga siya wala siya, di ba? Ako na dapat ang nag-lead sa mga kasama ko. Bakit ko daw sila iniwan? Ako yung sinisi niya kasi natalo siya. Hindi ko daw siya sinuportahan. Di ba? Nakakainis. From that day on, hindi na kami masyado nag-uusap. Palaging awkward na. Yung day ng foundation day, hindi ako na yung magli-lead kasi ako yung president. Eh, di ba pag foundation, nagbabayad kayo ng payment kasi nga yung mga damit, tapos yung mga lahat ng gagamitin sa foundation. Habang nagbabayad kami, nagko-collect ako. So, I think mga 700 yung each person binabayaran namin. Narinig ko, hindi siya nagbayad ng pera. So, sinabi ko sa coordinator namin, sabi ko, bakit hindi siya nagbayad? Unfair. Kasi lahat kami nagbayad, pati mga first year na walang kamuhang-muhang nagbayad. Ang sabi ng coordinator namin, pagpasensyahan ko na daw kasi nga, bad trip na siya kasi natalo siya sa SSG. At saka isa pa daw, marami daw kasi siyang parts. Parang siya yung player sa badminton single, badminton double, dancing, yung ganun. Marami siyang part. Assalamualaikum. Kagising ko lang. Wala na naman ako anything. Anyway, hindi mo natapos yung kwento ko kagabi kasi nga may pumasok na medtech. So kaya nahiyan ako magsalita sa video kasi natulog siya doon. So nagstay pa siya doon. Tapos nung lumabas siya, maaga namang dumating yung kasama ko kasama ko sa recep. Supposed to be 10 siya darating. Tapos dumating siya 9:30. So hindi na ako nag-vlog. Hindi ako nag-video. Tuloy ko lang yung kwento. Then after nalaman ko na hindi siya nagbayad ng foundation noong day. Kasi nga, sabi ng coordinator namin, bad trip siya dahil hindi siya nanalo sa SSG. Tapos, ang dami doon yung part sa foundation. Siya din yung sa singing, tapos sa duet, dancing, group dancing. Lahat na lang kasama siya. So sabi ko, sige, huwag na siya magbayad na lang. So, libre na yung mga gamit niya, nagagamit yung mga damit. Dahil napansin nung ibang department na irritable siya lagi kasi hindi siya nanalo sa SSG. Hindi ko alam kung yun ang reason, pero that time, yung 4 days na lagi siyang irritable. Hindi siya makausap. Pag nagmi-meeting kami, wala siya. Yung ganun. So, sabi ko, ano kaya? Anong reason? And then, nung, mga siguro, second, third, and fourth day, nandun na yung mga palaro, games. Lahat ng sinalihan niya, lahat siya talo. Pero hindi yun usual na lagi siyang talo. Lagi siyang panalo kasi nga, siya talaga yung pambato namin sa sports. Kasi magaling talaga siya, sporty siya. Pero siya kasi yung lagi inaatake ng kalaban kasi nga, napapansin nilang bad trip siya. Di ba pag bad trip ka, nawawala ka sa focus. Naalala ko nung nag-operation ng badminton na double. Tinapon pa niya yung racket. Racket ba yan? Yung pang ganun. So, tawang-tawa yung ibang department kasi nakikita nilang wala na nga siya sa focus. Tapos, ang ending,
natalo kami. Ang ini-aim kasi namin mag-champion kasi last year, nag-first runner-up kami. Ini-aim namin championship. So, natalo kami. Naging third runner-up kami. Halos kami na yung pinaka-last. So, grabe yung bad trip ko. That time, September yun, mag-i-internship na kami sa next month, October. 6 months kami doon sa Cagayan kasi OJT nga. Yun na yung last na magagawa ko sa school as president, as department president. Tapos, natalo pa kami. Hindi ko naman siya sinisisi. Lahat ng ginawa naming mga play, kahit wala siya, natalo kami. I don't know why. Hindi maganda yung pagpapalakad ko. Sinisi yung sarili, nag-self-pity. Bad trip yung 4th year college days ko, yung presidency. Hindi ko siya masyadong na-accomplish. Pero okay naman. Then after that, yung friend ko na yun nga, yung siya nga, nag-uusap pa rin kami sa internship, pero hindi na masyado parang may nalagyan ng gap. After namin mag-graduate, hindi na kami nakapag-usap ever. Kasi after ko nag-graduate ng 2014, nag-aral ulit ako. Sa next ko na yung kukwento. After 1 year, nakapag-abroad ako agad. So, wala na kami masyadong communication sa Facebook kasi din ako parang late bloomer ako. Hindi ako nag-Facebook. Nag-active lang ako sa Facebook nung nag-Saudi na ako 2015. Ang last na talk namin yung friend ko na yun, kabatch ko, 2022 pa. Yun yung galing ako ng Saudi. Chat kami na mag-meet kaming lahat after 8 years na yun. Tapos nalaman ko may asawa na rin siya. Diba ang ganda yung after several years maralaman mo yung nangyari sa ibang kasama mo, yung iba asawa na, yung iba lisensyado na, magandang work, yung iba ang dami ng anak, masyadong ang ganda ng life. Tapos after ng 2022, nung nag-reunion kami, pero hindi siya nakasama kasi nandito siya sa Manila, pero yun, that time ako nasa Ingrid sa Marawi. And then, after that, ng conversation na yun, hindi na kami nag-usap until today. Kasi hindi kami friends sa Facebook eh. We're good friends naman. Kahapon, after kong video sana ako pag-uwi ko sa bahay, kaso hindi na ako nakapag-video kasi nga, ang sakit ng tiyan ko. Parang piling ko dahil sa kinain ko na sa 7-Eleven yung chicken and rice. Yung wala kasi kinain ko eh. Ang sakit ng tiyan ko talaga, grabe. Namigay yung hospital ng libreng food. Kasi pag may bagyo, nagbibigay sila ng libreng pagkain. Rice with beef and vegetables. Tayo na ako mag-out, pero mga 10:40 na ako sa bahay kasi walang angkas. Akala ko pag ganun, marami. Pagdating sa bahay, naglinis ako ng CR, kumain na ligo, tapos nanood. So ngayon, ang pasok ko 12 to 8 p.m. Kakain lang ako tapos mag-review ako ng 1 hour. Hindi ko na nasusunod yung goal ko na 4 hours every day. Ngayon 1 hour na lang. After ko makuha yung reviewer, after 2 days, natamad na ako mag-review. Sayang yung pera. Pero mag-review pa rin ako. From time to time. Naiba yung story ko. Supposed to be yung story kung bakit ako medtech. Pero ang nangyari, ang nakwento ko, ang nangyari sa college life ko. Anyway, ayun lang naman po. Assalamualaikum.